Muli po tayo po ay mag-aaral sa oras na ito at minsan pa bago po tayo magsimula ng gawain, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Dalangin namin na kami samahan mo. Niling po namin ng knowledge and wisdom ang ibigay mo sa amin upang sa ganon, anumang ipag-aralan po namin sa oras na ito ay may sa buhay namin at makuha namin yung mensahe mo sa apong ito. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa inyo at itutuloy ko lang po yung topic po natin. Ang topic natin is 7 ways to represent God in the workplace. So ito po ay nasimulan po nung Monday at nung Tuesday. So itutuloy ko lang po yung number 5 at number 6. Siguro po karamihan po sa atin dito yung 1 hanggang 4 ay marami na po tayong natutunan. So maganda po yung pinag-aaralan po natin. Kaya sabi niya, ang way po para i-present natin ang Diyos, kailangan makita po sa buhay po natin. Amen? So, dito po ako sa number 5. At ang number 5 po is prayer. Kung kayo po ay may Bible, pakisabayan niyo po ako dito po sa James chapter 1 verse 5. Sabi niya po dito, ngunit ang kulang sa karunungan ng sino man sa inyo, huwag humingi siya sa Diyos at siya bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ulitin ko po, sabi niya dito, ngunit kung ang kulang sa karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. So, ang ganda po ng sinabi niya po dito, lahat po tayo ay may mga kakulangan sa buhay po natin. Amen. Kaya sabi niya po dito, kung kulang tayo sa karunungan, kung kulang tayo sa pangunawa, sabi po ng Bible, humingi lang tayo sa Panginoon. At sabi niya, ang Diyos ay kayang magbigay ng sagana sa buhay po ng isang tao. Amen? Pero ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. So, kailangan meron tayong requirements na hinihingi ang Diyos na kailangan maibigay po natin. Amen po? Kung siya po ay tinanggap natin sa buhay natin, nagkaroon tayong ng maayos na relasyon sa Panginoon, hindi tayo mahiyang humingi sa Diyos. Amen po? Kasi kapag ang isang tao ay may kaugnayan sa Panginoon, hindi ka mahiyang humingi kasi meron kayong relasyon. Amen po? Kaya nga sabi po dito, sa binabasa po natin, kailangan ma-represent natin si Jesus sa buhay po natin, sa ginagawa po natin dito sa mundong ito. Ngayon, sabi po ng Biblia, may mga bagay sa atin na hindi natin kaya at may mga bagay na kulang po sa buhay po natin. Kaya nga andyan ang Diyos para ibigay, isupply at punuin yung mga pangailangan na hindi po natin kaya. Amen po, kaya nga sabi niya po dito sa James 1:5, kung tayo po ay kulang sa karunungan, kulang tayo sa pangunawa, sabi niya, humingi tayo sa Diyos at siya ay nagbibigay. Amen po. Gusto po ng Diyos na tayo po ay maging maayos ang buhay. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging represent tayo sa paningin ng mga tao na yung buhay natin sa mundo ay kaya-aya dahil sa inaayos natin to sa pamamagitan ng pagtawag at paglapit po natin sa Panginoon. Ulitin ko po, ang tao po na walang relasyon sa Diyos, walang pagtawag sa Panginoon, o walang pagkakilala sa Panginoon, mahirap na ibigay ng Diyos yung bawat hinihingi ng isang tao na walang relasyon o walang kaugnayan po sa Kanya. Napakahirap po. Kaya nga sa atin po, bago tayo humingi o kumonikta tayo sa Panginoon, meron tayong relasyon sa Diyos. Hindi tayo mahiyang humingi sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, ngunit ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Hindi lang po sinasabi ng Biblia na kulang sa karunungan, kundi kulang tayo sa pinansyal, nagkukulang tayo sa pang-araw-araw na buhay natin. Ngayon, ang sabi po ng Bible, humingi ka sa Diyos at siya ay magbibigay. Kaya sabi po ng Biblia, ang bawat humihingi sa Panginoon ay kaya niya pong ibigay. Amen po. At tingnan natin yung sarili po natin na hindi tayo mahiyang lumapit sa Diyos kasi meron tayong relasyon sa Kanya. Amen po. Ang isang magulang po, pag yan may anak, tumingi anak niya sa magulang niya, hindi yan kapag kailangan lalo ng anak niya. At lalo na kapag ito ay nasa ikabubuti ng anak niya. Amen po. Ngayon, paano nasabi? Kasi nga po, meron silang relasyon. At ang gusto po ng Diyos, magkaroon tayo ng hindi lang basta relasyon, kundi maayos na relasyon sa Panginoon. Ngayon, sabi niya po dito, hindi po madamot ang Diyos. Kung alam niyo po, kung babasahin po natin ng Bible, sabi nga kung yung anak mo ba humihingi ng bato, anong tinapay, bibigyan mo ba ito ng bato? Kung anak mo humihingi siya ng isda, bibigyan mo ba ito ng ahas? Hindi po, di po ba? Ngayon po, ang Diyos po ay hindi madamot. Sabi nga po ng Bible, kung nagawa nga pong ibigay ng Diyos Ama si Jesus para po sa atin, how much more pa kaya yung pangailangan natin dito sa mundo? Kung ang Diyos po noong unang panahon ay hindi nagdamot sa mga man of God, mga lingkod ng Diyos noong unang panahon,
ang Diyos noon ay Diyos po din natin ngayon. Hindi po madamot ang Diyos. Kayang ibigay, isupply yung pangailangan na kulang po sa buhay po natin. Halimbawa ito po, kung tayo man po ay dumarating yung tayo nanghihina tayo, humingi tayo sa Diyos ng lakas. Sa araw-araw ng buhay natin, humingi tayo sa Panginoon ng lakas. At sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, humingi tayo, Lord, bigyan mo ako ng tibay ng loob. Yung katatagan ang hinihingi ko sa iyo para mapagtagumpayan ko lahat ng pagsubok na pagdadaanan ko. Alam niyo po, sa bawat sitwasyon ng buhay po natin, may solusyon lagi ang Diyos. Amen? May solusyon lagi ang Panginoon. Ang kailangan mo lang is tumawag sa Kanya, magtiwala, maniwala, na kaya niyang gawin yung bagay na imposible sa tao pero posible sa Panginoon. Amen po. At gusto ng Diyos na may represent tayo natin ang Diyos sa buhay po natin na nangyayari sa buhay po natin bilang isang tao, bilang isang anak ng Diyos at bilang isang lingkod po ng Panginoon. Kasi alam niyo po mga kapatid, mahirap po na tumawag sa Panginoon kung ikaw malayo ka sa Kanya. Napakahirap na humingi ng tulong sa Panginoon kung ikaw mismo sa buhay mo, malayo yung puso mo sa Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Boy, kailangan makasabay tayo sa tibok ng puso ng Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nasa puso ng Diyos at kapag ikaw ay hinaing o dumaing ka sa Panginoon, hindi magdadalawang isip ang Diyos para tulungan ka. Example po kay Pedro. Noong time na si Pedro po ay nalulunod, nawalan siya ng faith, nawalan siya ng tiwala sa Panginoon, nagkamali siya pero meron pa rin silang kaugnayan kay Kristo. Lahat naman tayo po ay dumarating yung time nagkakamali tayo sa Panginoon. Pero sa time na kailangan mo ng tulong ng Diyos, kasi kahit na nagkamali ka, hanggat may relasyon ka sa Panginoon, kaya kang patawarin, tanggapin ng Diyos. At kapag humingi ka ng tulong sa Kanya, sabi po sa Biblia sa awit 91, sasaklolohan niya yung mga taong humihingi ng tulong sa Kanya. Katulad po ni Apostol Pedro, nung tayo nalulunod siya, humingi siya ng tulong sa Diyos. At isang beses lang po na humingi ng tulong si Pedro, agad siyang inabot ni Jesus. Alam niyo po, maraming tao sa mundo na napakahirap tulungan. Maraming tao sa mundo na napakahirap abutin, lalo na po kapag i-share mo na yung salvation, i-share mo na yung gospel sa mga tao, napakahirap. Ngayon, kapag dumayon tayo na nagkaroon sila ng problema, nakakaawa, nakakalungkot, kasi nung time na sis ay nandidigaw sa kanila, hindi nila pinapapasok. Ngayon, yung time na nahirapan na sila sa sitwasyon nila, saka lang sila tatawag sa Panginoon. Ngayon, parang ang hirap sa kalooban ng Diyos na sayang yung pagkakataon na ipinapakilala ko yung sarili ko sa iyo. Nung time na kailangan mo ko at darating yung time kakailanganin mo ko. Kaya blessed tayo mga kapatid kasi sa mga panahon na hindi natin kaya, sa mga panahon na kulang yung buhay na meron tayo sa mundong ito. Ang sabi ng Biblia, tumawag ka lang sa akin at sasagutin kita. Ibibigay ko. At sabi ng Biblia, napakabigat ng sinabi niya. Napakaganda ng sinabi niya. Sabi niya, saganang magbigay at hindi nanunumbat. Hindi humingi ang Diyos ng kapalit. Kapag humingi ka sa Panginoon, basta kayang ibigay ng Diyos, ibibigay niya para sa atin. At ang gusto po ng Panginoon ay yung mas makabuti para po sa atin. At alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos mamuhay tayo sa kahirapan. Ayaw ng Diyos mamuhay tayo sa sakit. Ayaw ng Diyos na maghirap ang buhay natin. Kaya nga, siya na nagpakahirap, siya na ang nagsakripisyo ng buhay para gumanda ang buhay po natin. Ngayon, ang gusto po ng Diyos, marinig ni Jesus sa mga labi natin na, Lord, kailangan ko to, hiningi ko sa ito, Panginoon. Hindi po madamot ang Diyos, mga kapatid. Magtiwala tayo, kayang ibigay ng Diyos. Kasi sinabi niya sa mga salita niya, sinabi ni Jesus na saganang magbigay ang Diyos. Lalo na kapag ikaw ay may maayos na relasyon. Ngayon, nakakahiyang lumapit sa Diyos kung ang puso mo malayo na sa Kanya at hingi ka ng tulong. Nakakahiya po yun. Ngayon kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay alam mo na okay yung buhay mo, maayos yung buhay mo, humingi ka sa Panginoon. Ulitin ko po, sa buhay natin hindi tayo magkakamali. Pero ang sinasabi po ng Biblia, kung may relasyon ka rin kay Jesus, nakasabihin mo nagkulang ka, nagkamali ka, once na tumawag ka, hindi ka ihindian ng Diyos. Ngayon po, katulad po ng karakter po sa Bible, kung kailan niya po si Jonas. Si Jonas po ay umalis siya sa calling niya. Tinakasan niya yung calling niya. At kinain siya ng dambuhalang isda. Pahilig kami kwento. Siya po ay nagsisi sa ginawang pagtakbo niya sa Panginoon. At alam niyo po, sa pagsisisi niya, sinagip pa rin siya ng Diyos. Nakawala siya sa dambuhalang isda. At noong time na siya po ay nakalaya, siya po ay naglingkod. At siya po ay kilala po natin bilang isang lingkod ng Panginoon. Maging character natin sa Bible na maging testimony tayo sa iba, hindi maging nakaka-discourage yung buhay natin bilang isang tao. Amen po. So, kung kailan niya pa rin po, example ko rin po sa Bible si Pablo at si Silas. Nung tayo na sila po ay nasa bilangguan,
nag-pray sila sa Panginoon, humingi sila ng tulong sa Diyos. At yung tayo na humingi sila ng tulong sa Diyos, yung bilangguan po ay bumagsak, nagiba ito. At sila po ay nakalaya. Alam niyo po, gusto ng Diyos palayain tayo sa anumang nangyayaring sitwasyon na hindi maganda sa buhay natin. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung kung nasaan ka man ngayon. Ngayon ang kailangan mo lang, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ano ba yung kailangan mo dapat sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung kagustuhan mo. Amen po. So, yun po yung number 5 is prayer. Prayer po. Importante po na yung prayer natin is, siyempre, nanggagaling sa puso natin. At the same time, lumalabas po yun sa bibig natin na alam mong kayang gawin ng Diyos. At sa verse 6, sabi niya po dito, planting seed when you can. Yan sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6-7. And basahin ko po sa inyo. And planting seed when you can. Sabi niya po dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6-7. Sabi niya, ako ang nagtanim, sa Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtatanim ni ang didilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siya nagpapatubo at nagpapalago. Yan. So, alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Lord, ano man yung ministry mo, ano man yung ginagawa mo, kumahayo ka, nagpe-pray ka, or anything na tinatanim mo sa simbahan, yan po ay darating yung time, aanihin po natin. Sa iyo babalik, sabi ng Bible, whatever you sow, you reap. So, lahat ng itinatanim po natin sa Lord ay babalik po sa atin. Amen po, kaya sabi niya dito, magtanim lang tayo na magtanim sa Panginoon. Sabi niya, ako ang nagtanim, iba nagdilig, at ang Diyos ang nagpalago. So, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng desire para gawin natin isang bagay na ito. At pag ginawa natin to, ang Diyos mismo ang magpapalago ng mga itinatanim po natin sa Panginoon. Amen po. Huwag natin baliwalain po yung pag-attend natin sa church, yung panalangin po natin sa simbahan, yung paghayo. Alam niyo po, kung yan ay ginagawa mo ng bukal sa puso mo, yung pagbibigay, yung giving mo, yung commitment mo sa Lord, kung paano ka nagbibigay sa Kanya, kung ano man yung meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang buhay ng tao sa mundo ay napakaigsi lamang po. So hanggat tayo po ay may buhay, magtanim tayo na magtanim sa Panginoon. At one day darating yung time, hindi naman iba ang mag-aani ng itinanim mo, kundi ikaw mismo ang mag-aani ng itinanim mo. Masarap pong anihin yung bagay na pinagpagura mo, yung ginawa mo sa Panginoon. Napakasarap na maranasan mo sa sarili mo mismo, na nakakamtan mo, nahawakan ng mga kamay mo, nararanasan mo yung feeling na alam mong ito ay ginawa mo yung ministry mo. Kasi alam niyo po, pag hindi mo ginawa yung ministry mo, yung pagtatanim mo sa Panginoon, magsisisi ka na sayang, dapat pala ginawa ko na itong bagay na to, na dapat pala ginawa ko na yung pinagagawa ng Diyos. Nasasayang yung panahon, yung oras na dapat ikaw ay nakapagtanim o nakapaglingkod ka sa ministry mo. Alam niyo po, kaya nga sabi dito, kailangan kung ano yung meron tayo, yung buto na binigay sa atin ng Diyos, itanim mo, pahalagahan mo to, ingatan mo to, ibigay mo sa mga bagay na pwedeng magpalago as a Christian, yung ministry mo, pangalagaan mo, ingatan mo to, mahalin mo to, kung ano man yung meron ka na kaya mong ibigay sa Panginoon. Minsan hindi makita ng tao, pero ang sabi ng Biblia, gawin mo to na parang hindi ka sa tao naglilingkod, kundi isipin mo lagi, lahat ng ministry mo, lahat ng sacrifices mo ay ginagawa mo para lamang sa Panginoon. Amen po. Ang Diyos po, lahat ng bagay, nakikita niya po sa mundo ito. So, lahat ng pagtatanim mo, lahat ng binibigay mo sa Diyos, alam niya. Amen po. Kaya ang sabi po dito, kung alam niyo po sa Bible, yung kwento po ng mag-asawa na hindi sila nagkakaanak. Kwento ko lang po sa inyo. Siguro po mga nabasa na po natin to. Hindi sila nagkakaanak. Ngayon, may isang lingkod ng Diyos na laging dumadaan sa kanila. At ang ginagawa itong mag-asawa, nagtatanim sila. Ano pong itinatanim nila? Pinapakain nila. Kada pupunta po yung lingkod ng Diyos, binibigyan nila ng pagkain, na kung ano man yung pwedeng maibigay po nila sa lingkod ng Diyos. At ito pong dalawang mag-asawa ay nag-usap na lagi na lang dumadaan doon yung lingkod ng Diyos. Pwede kang ipagpagawa natin siya ng matutuluyan niya para pag halimbawa dumaan siya rito, kailangan niya ng pahinga, so bigyan natin siya ng matutulugan. Alam niyo po, nagtanim to mag-asawang to, natuwa yung lingkod ng Diyos. Kaya nagtanong yung lingkod ng Diyos, ano ba ang gusto ninyo? Ngayon, syempre, bilang mag-asawa, ang desire mo ay magkaroon ka ng anak kasi yun ang gusto mo, yun namitiin mo eh. Amen po. Ngayon po, itong mag-asawang to, sabi nila, parang imposible kasi mangyari na magkakaroon sila ng anak. Pero ang sabi po ng lingkod ng Diyos, sa susunod na taong ito,
may anak ka na. Ngayon, itong mag-asawa parang hirap paniwalaan kasi nga, ang tagal-tagal nilang hindi nagkakaanak. Ngayon alam niyo po, dumating yung time na ito po mag-asawa, nagkaroon ng himala sa buhay nila, nag-anak po sila. At sobrang saya nila na naranasan nila na sinagot sila ng Diyos dun sa panalangin po nila. Yung desire ng puso nila. Bakit? Nagtanim sila eh. Yun po. Kaya sa atin po, huwag tayo magsasawa magtanim. Halimbawa po, may mga workers tayo na kasama sa church o may mga membro tayo na parang gusto ko itong taniman, parang gusto ko itong bigyan. Huwag ka na magdalang isip, ibigay mo pa. Kasi alam niyo po, yung pagbibigay na yan, ang Diyos ay nagbibigay ng desire sa tao para ibigay mo kung ano yung gusto ng Diyos. Kasi alam niyo po, may time na kapag nagbigay ka, kahit nawalan ka, ang saya mo, ang saya sa paaramdam kasi naibigay mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo, naibigay mo to. At alam niyo po, ang sarap sumagana, ang sarap mabuhay na hindi ka kulang. Kasi alam mo sa sarili mo na nagawa mo tong part na to. Kaya mga kapatid, huwag tayo magsasawang maglingkod. Kasi sabi ng Biblia, kung ano man yung ginawa mo, kung paano mo ako pinainom, kung ano yung ginawa mo sa lingkod ng Diyos, ay ginagawa mo na rin yun para sa akin. Kung ano yung ginagawa mo sa church, kung ano yung ginagawa mo sa mga lingkod ng Diyos, kung ano yung ginagawa mo sa mga membro ng gawain ng Panginoon, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Lagi mong iisipin, lagi mong ilagay sa isipan natin, sa mindset mo na ginagawa mo to alang-alang sa Panginoon. Amen? So, ang gusto kong sabihin sa inyo is, samahan natin to ng love. Yung love mo sa prayer, na ito yung bagay na gusto mong mangyari. Yung love mo sa mga kasamahan mo, isalan niya po, sa part na to, gusto ng Diyos, sa lahat ng gagawin mo, samahan mo lagi ng pag-ibig. Kasi kung pag-ibig ang pag-uusapan, hindi ka magsasawa. Mapagod ka man, magpapahinga ka, pero mag-i-stay, magpapatuloy. Amen po. So, yun lang po yung gusto ko pong maibahagi po sa inyo. At nawa po ay may nakuha po kayo at may tunutunan po kayo. Ulitin ko po ang pag-aralan po natin 7 ways to represent God in the workplace. Una po ay prayer. Pangalawa ay planting seed. Alam niyo po, masarap po na maglingkod ng may pagmamahal sa Panginoon. Gawin mo yung trabaho mo at makita ng Diyos kung paano ka mamuhay sa templo ng Panginoon. So, yun lang po. At sige po, pray po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to sa pagsama mo sa amin. Dalangin namin na kami po ay patuloy pang